parada ug exhibit. Niadtong Domingo gibuksan sa mga tunghaan ug non-government organization ang Disability Week. Kauban ang mga tao nga may kabilinggan sa panglawas o persons with disability kon PWD. Sila ang mga intellectually, physically challenged nga mga tao nga nanginahanglan sa dugang pagsabot tungod sa ilang kabilinggan. There's so much discrimination, ridicule for one, and this is our intention, to sensitize society that we are all equal. 16 na katuig nga giputlan sa paa si Arnold Balais nga nahimo pang sakop sa Philippine basketball team sa Paralympics. Mahimo kang resourceful so usapay nagbilin sa imuha. So maningkamutan jud ka nya mo eskwela. Kunya ang support sa family is very important para maka-recover jud ka sa imong disability whatever this. 2 anyos pa lang sab si Adela Avila Cono, dihang naka-wheelchair na. Apan inay nga mauwaw sa iyang kondisyon, usa siya sa mga kusganong niduso sa Universal Accessibility Law. There's a very, very little cry coming from our end. So ang accessibility, diha ga-suffer yun. Least siya nga nihimog progress compared to the other countries in Asia Pacific. Gawa sa mga photo o video exhibit, dunay fashion show nga ipahigayon o guban pa ang kalihukan aron mas makaamgo pa ang ubang sektor sa katilingban sa mga tao nga may kabilinggan sa panglawas. O karong buntag mga kapamilya, atong ikauban si Dr. Renald Peter Ramiro, ang Dean sa College of Rehabilitative Sciences sa Cebu Doctors University. May buntag, Doc? Buntag, Vilma. Yes, si Dr. Ramiro, usa po din siya ng marathon enthusiast. No, Doc? Running enthusiast. Running enthusiast. Hindi pa marathon. Running enthusiast. Doc, kay gibuksan man ang simana sa mga persons with disabilities. Akong pangutana, Doc, kinsa ba ang mga tao nga naglangkob ni ining mga kabilinggan? Is it kabilinggan lang ba physically or well, whatever kasagaran, kabilinggan? it's yung physical, no? Yung mga naka-wheelchair, mga naputla ng tiil or kamot, mga nag-crutches, or yung mga na-stroke or na-paralyzed, no? Half of the body, or pwedeng duha ka tiil, yung tawag natin ng mga paraplegic. Pero hindi lang yun eh. Daghan pa yung mga visually impaired, mga buta. Okay. Mga hearing impaired. And daghan sa atong mga PWDs na mga batanon, yung mga mentally challenged, Yes, no? So yung mga special children na atong we call them. So yun yung scope ng mga PWDs, we call them. Dok, kaning kuan, like mga congenital diseases nga mo lead into physical disability. Unsay mga kuan ba, Dok? Mga lakang nga mahimo to prevent such disability while still in the development stage din sa tiyan sa mama. Okay. Ang importante kasi dyan yung once yung they know na mabdos, dapat regular ang consultation with an OB, no, na doktor nila. Importante kasi yun eh. So, kung unsay yung mga, let's say, pisyo nila, dapat i-stop. Sigarilyo, inom ng alak, everything, no? And of course, avoid yung pagtumar ng mga tambal na hindi dapat for mga pregnant women. Yes. So, importante, that's part of the prevention. So, yun nga, part of this celebration ng week, not only we know who are yung mga PWDs or mga with disability, but prevention. Yes. So, healthy lifestyle, like running, like what they do, that's also part. So, like for us adults, healthy lifestyle, so we avoid having diseases that would cause mga disability later. Unsay mga aftercare ba, Dok, nga angayan i-undergo sa usa ka PWD? Yeah, ang importante is first we know unsay mga problema niya. Yes. So that's why we in the practice namin ng rehabilitation medicine, we have to assess in totality, no? Unsay yung mga physical needs nila, medical needs, no? And then, so part yun ng the whole process ng rehabilitation. So included dyan rin yung
kinahanglan ba nila ng physical therapy, Okay. occupational therapy, at times kailangan rin ng speech therapy, no? And yun, it's a total treatment ng PWD. Presently, Doc, unsa ba'y cases sa mga PWDs ang pinakataas? Well, sa hospital setting, stroke. Okay. Daga ng mga nasa stroke, Due no? to hypertension? Hypertension, tapos may napay diabetes. Okay. So usually sila yung mga tigsigarilyo, inom ng alak, tigkaon ng mga tambok o parat. Fatty. Oh. Yung mga lami, no? So those are the things na kinahanglan. Hinay-hinay ra, no? And then, kinahanglan, tsaka yung mga hindi nag-exercise. Very sedentary ang lifestyle. So, those are the people na medyo prone. So, kinahanglan yun mag-exercise, Ah. magpasingot. Yes. Pero may ano rin yan, genetics. So, yung family mo, you're prone to it. Yes, Diba? Yung mga parents mo, na ay history of that, you should be extra careful. Okay. Doc, doon na ba'y naka-inline yung mga activities within the week pa? Nunod sa itong pag-celebrate sa Disability Week? Yes, like as mentioned nga nung report ni Cara May, I think na-mention niya, may fashion show pa, no? Yes, So it's activities na ang PWD, medyo they try to be as, to do things like Normally. what us, no? Yung mga normal, so to speak, can do. Because yung disability nga nila, it should not prevent them, no? So, Yes. like, this afternoon na ay free bone screening sa SM, yung area where the exhibit is, no? That's in sa lower ground floor. Okay. So, may nakausap kaming company to provide the machine para may free bone screening. So, osteoporosis naman, yung Okay. magnipis ang bukog. So, bukas ni para sa tanan, Doc? Yes, so alam ko meron this afternoon. I think Friday meron din activity. So, it's really a whole week may activity. Okay. Dr. Ramiro, daghan kayong salamat. Yes, Hopefully, makauban pa ka na mo sa sunod pa nga mga episodes din sa May Salamat sa Buntag ka Vilma. Pamilya. Si Dr. Reynold Peter Ramiro, ang Dean sa College of Rehabilitative Sciences sa Cebu Doctors University. Mga kapamilya, mubalik pa inyong kinaham nga kasaw matag buntag, ang mayong buntag kapamilya.